Brazil, The Floating Church, September 30. Mateo Kapitulo 25, versikulo 38 hanggang 40. Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ang napakalaking Amazon River ay umaabot ng 4,000 milya, 6,700 kilometro, mula sa mga bundok ng Peru hanggang sa karagatang Atlantiko. Si Amer Jesus ay nakatira sa isang nayon sa Amazon. Araw-araw ay sinasagwan niya ang kanyang maliit na bangka mula sa nayon patungo sa nayon, nagbabantay sa mga buwaya at nakamamatay na ahas. Pagdating niya sa bawat nayon, nananalangin si Amer, humihingi ng pagpapala sa Diyos sa kanyang mga pagsisikap. Pagkatapos ay hindi siya nag-aksaya ng oras na dalhin ang pag-ibig ni Jesus sa mga taong naninirahan doon. Bumisita si Amer sa isang babaeng dumaranas ng mabigat na pagsubok sa buhay. Ipinaalala niya sa kanya na ang langit ay suma sa kanya bilang isang mananampalataya. Doon sa langit ay hindi na niya mararanasan ang sakit o pagdurusa o luha. Matamis na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mensahe ni Amer. Nagtapos si Amer sa panalangin para sa kapayapaan at pagpapala sa sambahayan ng babae. Habang papalabas si Amer, binati niya ang grupo ng mga batang naglalaro. Huminto siya upang makipag-usap sa mga bata tungkol sa kapanapanabik na plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Kaibigan nila si Amer at nagtitiwala sila sa kanya habang ipinakilala niya sila sa isang mapagmalasakit na tagapagligtas. Ipinaliwanag ni Amer ang kanyang trabaho sa ganitong paraan, binibisita namin ang mga tao. Inaalam namin ang kanilang mga pangangailangan at tinutulungan sila sa abot ng aming makakaya. Nakikipagkaibigan kami sa kanila at tinuturuan sila tungkol sa Diyos. Sa pagtulong sa mga tao, maaalis natin ang mga hadlang upang maihatid sa kanila ang Ebanghelyo. Dahil sa malaking sukat ng Amazon River, ang misyon na ito ay isang mahirap na gawain para sa mga pastor at layman na manggagawa tulad ni Amer. Sa loob ng maraming taon, pinangarap ng mga lokal na pinuno ng Adventist na makagawa ng isang bangka na maaaring maghatid ng mensahe ng Diyos sa mga taong nakatira sa mga dalampasigan nito. Halos 100 taon matapos ilunsad ni Leo Hallowell ang unang Loose Arrow Mission Boat na nagbigay ng medikal at espiritual na pangangalaga sa mga taong naninirahan sa Amazon River, naging realidad ang bagong bangkang ito. Ang bagong bangka at ang pastor nito ay nagbibigay ng pag-asa at koneksyon sa kanilang simbahan sa mga nayon sa tabi ng Amazon. Ang mga proyekto tulad ng Mission Boat ay maaaring umabot ng higit sa ilang mas maliliit na bangka tulad ng kay Amer. Kapag ang mga tao ng Diyos ay nakatagpo ng isang malaking proyekto na mas malaki kaysa sa kung ano ang maaaring suportahan ng isang komperensya o unyon lamang, maaari silang magkaisa sa paggawa ng proyekto na maging isang katotohanan. Saan man tayo nakatira, makakatulong tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating regular at sistematikong handog sa Diyos upang maisakatuparan ang proyekto. Bilang karagdagan, ang mga espesyal na handog na sakripisyo ay maaaring ibigay ayon sa udyok ng banal na espiritu. Patuloy nating ibigay ang ating mga handog sa Diyos upang mas maraming tao ang makarinig ng salita ng Diyos saan man sila nakatira.